Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng January 17, 2026. Sa ngayon po ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang bagyong Ada na bagamat hindi pa nag-landfall ay apektado na po nito ang malaking bahagi ng ating bansa lalo na sa Visayas at dito sa Luzon at nasa layo po ngayon ng 281 km east ng Sorsogon na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 85 kilometers per hour at bugso na 105 kilometers per hour at bumilis ang pagkilos pa-west, northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At asahan natin na mas lalo pa yan na lalapit o posible na dadaplis dyan sa may Catanduanes sa susunod na mga oras bago liliko, pero dahil sa inaasahan na muling paglakas ng amihan sa susunod na mga araw, ay posible na itulak niyan pasubsob at posible na tatama sa kalupaan bago po tuluyan na malulusaw by next week. At sa huling linggo ng buwan na ito, ay consistent pa rin na may nakikita na posibleng sama ng panahon na kasunod dito na mabubuo, pero dahil nga sa paglakas ng amihan ay posible na itutulak niyan pababa at ang development dito ang ating babantayan kung matutuloy o hindi at ang susunod na bagyo ay tatawagin po sa local name na Bagyong Basyang. Sa ngayon, dahil kay Bagyong Ada ay nakakaranas na ng isolated light to heavy rains ang halos buong Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon. At dahil po kay Bagyong Ada ay nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 2 sa eastern portion ng Camarines Sur, sa may Siruma, Tinambak, Ocampo, Bao, Nabua, Bato, Iriga City, Buhi, Sagnay, Tigaon, Goa, Lagonoy, San Jose, Garchitorena, Presentasyon, Karamuan, Milaor, Kamaligan, Pili, Magaraw, Minalabak, Balatan, Naga City, Calabanga, Bombon, Bulak, Kanaman, Gainza, Catanduanes, Albay at Sorsogon, maging sa may Northern Samar, the northern portion ng Eastern Samar, sa may Hipapad, Maslog, Dolores, Oras, San Policarpo, Arteche, and the northeastern portion po ng Samar, sa may Matuginaw, San Juan de Buwan. At signal number 1 naman sa eastern portion ng Quezon, sa may Tagkawayan, Ginayangan, Lopez, Calawag, Buenavista, San Narciso, San Andres, San Francisco, Mulanay, Katanawan, General Luna, Macalelon, Gumaca, Pitogo, Unisan at Timonan, Plaridel, Agdangan, Padre Burgos, Quezon, Alabat, Perez, kasama na po ang Polilo Islands, Marinduque, Camarines Norte, the rest of Camarines Sur, Masbate, kasama na po ang Ticao at Burias Islands, maging sa Eastern Samar, the rest of Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, and the northern portion ng Cebu, sa may Medellin, Daan Bantayan, San Remigio, City of Bogo, Tabogon, kasama na po ang Camotes at Bantayan, at ganoon din po sa may Dinagat Islands. At mamayang hapon, posible pa rin ang maulap na kalangitan with isolated rains, lalo na po dyan sa may Bicol Region, ilang bahagi na lamang ng Kabisayaan, kaya mag-ingat po tayo sa mga banta ng mapagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman pong mga baybayin, iwasan na muna natin ang papalaot sa silangang baybayin ng Luzon at Visayas dahil ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang sa 2.5 to 4.5 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po ng latest update natin sa araw na ito. Nakapumuli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!